panalangin ito. Ama namin makapangyarihan, kami ang natinupos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo sa Kristo, makapampalayaan at pamanan sa tingin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang tingin. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinatatatag ni Pablo at Bernabe ang kalooban ng mga mananampalataya. Ayon sa kanila, magdaranas muna tayo ng maraming kapigharian, ngunit ang mga ito'y magiging daan tungo sa kaharian ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y ipinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Pinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinaharal nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain nila matapos silang itagubili sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaalib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magaling, ang pag-ibig niya hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagkatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuri lahat sa iyo, o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay, kadakila ang iyong kaharian, at ibabalik ang tunay, kadakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gawan upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa ikalawang pagbasa, nilipas ang lahat ng paghihirap at ang mga nanatiling tapat sa Panginoon ay titipunin niya upang maging bagong Jerusalem, at dooy babaguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng Panginoon. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na Jerusalem, ang bagong Jerusalem. Bumababa galing sa langit, buhat sa Diyos. Galing ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging Panginoon. Makakapiling nila ng panatili ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga buhay.
Wala ng kamatayan, dalamhati, patiyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos, ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Bagong utos, Anak Kristo, magibigyan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa uling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang malahayag ng karangalan ng anak at gagawin ko agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ibinibigay ko kayo, hindi naman, mag-ibigay kayo. Kung kayong mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patingin ko rin yung mga katuloy ng magandang umaga. Kumusta po kayo? Mabuti naman mga kapatid. Tayo po nasa ikalimang linggo sa panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo. At sa linggong ito, binigay tayo ng Panginoon ng kanyang bagong utos. Walang iba kundi ang utos ng pag-ibig. Sabi niya, mag-ibigan kayo. Sabi niya po ninyo, mag-ibigan kayo. Love one another. Ay, sasabuhay ba natin ito? No? Ay, sasabuhay ba natin? Love one another. O, paano na isabuhay namin yan? Yung iba naman, nabaliktad yung kanilang pagsasabuhay instead na love one another. Ang ginawa niya, love another one. Naalala ko yung isang pari, no? Siya ay nag-homily. At sa kanyang homily, sinabi niya, ang utos ng Panginoon sa Kristo, mag-ibigan kayo. Tapos sa kanyang kanyang homily. Sumunod na linggo, ganun ulit. Sabi niya, mag-ibigan kayo. Sumunod na linggo, yun ulit. No? Mag-ibigan kayo. At linggo-linggo, yun kanyang sinasabi, mag-ibigan kayo. Ilang buwan, puro sinasabi niya, mag-ibigan kayo. Ganun din kaya gawin ko sa inyo, no? Ano kayo mangyayari? Siguro wala nang magsisimba dito. Sasabihin ko na lang, mag-ibigan, kasi wala na yung kayo, no? Ako na lang natira, no? At dahil ganun yung palagi sinasabi ng pari, yung mga tao, nagsumbong sa obispo. Sabi niya, Bishop, bakit yung pari namin doon sa simbahan? Linggo-linggo, ulit-ulit yung sinasabi niya. Sabi ng Bishop, bakit na ba sinasabi ng pari ninyo? Sabi niya palagi, mag-ibigan kayo. Gano'n niya katagal sinabi yun, Bishop, ilang buwan na. Lagi yung sinasabi yun, tinatabag na ata si Father. Hindi na siya gumawa ng homily, puro na lang, mag-ibigan kayo. Bishop, pwede po bang inipat nyo na siya? No? Inipat nyo na siya kasi minat nyo na lang.
tinanong sila ng obispo, sige, lilipat natin, pero sagutin niyo ang tanong ko. Sa ilang buwan na sinasabi ng pari, mag-ibigan kayo. Ilan sa inyo ang isinabuhay yung sinabi ng pari na mag-ibigan kayo? Walang nakasagot. Sabi ng obispo, mananatili ang pari sa inyo hanggat hindi niyo na isasabuhay ang sinasabi ng mag-ibigan kayo. Mga kapatid, linggo-linggo marami kayo napapakinggan na sermon, na homily. Ilan sa mga napakinggan ninyong salita ng Diyos ang naisabuhay ninyo? Ayoko nang tanungin, ayoko nang lumapit, baka wala akong makita ng sagot, no? Di ba? Ilan sa mga salita ng Diyos ang naisabuhay na natin, at ilan sa mga salita ng Diyos na napakinggan ninyo ang nagkaroon ng pagbabago sa inyong buhay at ang dulot ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Marami kasi sa atin, simba lang ng simba, pero hindi naman natin naisasabuhay yung ating mga napapakinggan. Hindi naman natin naisasabuhay yung mga salita ng Diyos na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Mga kapatid, alam po ninyo, bilang pari, hindi po kami magsasawa na paulit-ulit sabihin sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito utos sa atin ng Panginoon, ang bagong utos, mag-ibigan kayo. Hindi namin ito, hindi kami mapapagod na sabihin sa inyo na mag-ibigan kayo hanggat hindi natin nakikita sa buhay ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat hindi natin nakikita na may kakayahan ng umibig katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. Kaya sana mga kapatid, kapag paulit-ulit na ninyong naririnig sa amin ang mga salita, mag-ibigan kayo, ito po ay imbitasyon para sa bawat isa. No? Kung paano na ba natin isinasabuhay ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Marami kasi sa atin, paulit-ulit na natin ang papakinggan, mag-ibigan kayo sa loob ng simbahan, pero paglabas ng simbahan, hindi marunong magmahal. Diba? Maraming nagsisimba, naglilinggo sa simbahan, sila-sila nag-aaway, sila-sila nag-aalitan, sila-sila nagpapataasan. Di po ba? At sila-sila din nagsisiraan. Tatanungin mo, bakit ganon? Si Father ang kanyang sinisermon, patungkol sa pag-ibig, bakit ang namumutawi sa puso at naranahan sa puso ng mga nagsisimba ay pagkamuhi at galit? Di po ba? Makapatanong tayo, bakit ganon? Ang inihasik ay pag-ibig, ba't nang lumago ay pagkamuhi sa isa't isa? Di po ba? Mga kapatid, tandaan po natin, ang atas ng Panginoon na pag-ibig ay walang iba, kundi paanyaya sa atin, no? At paalala sa atin na kung talaga tayo ay isang mananampalataya ng Diyos, ang nananahan sa puso natin ay walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Sa ating Ebanghelyo, sabi doon, mayahayag na ang karangalan, ang kadakilaan ng Diyos. At si Kristo ang siyang nagpahayag, ng kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling buhay na bumukay sa pag-ibig. Ipinahayag ni Kristo ang kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Pag-ibig na humantong hanggang sa kanyang kamatayan. At sa pamagitan ng pagpapahayag ni Kristo ng pag-ibig na ito, naparangalan natin. Naparangalan niya at tayo rin ay inaasahan na magbigay karangalan sa Panginoon, magbigay kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, inaasahan sa atin ng Panginoon na kung paano si Kristo pinarangalan niya ang Diyos sa kanyang pag-aayos ng Diyos. Mangibabaw ang pag-ibig ni Kristo upang sa gayon tayo ay magbigay karangalan sa Diyos. Tayo ay magbigay kaluwalhatian. Sabi ko nga paulit-ulit din, wala naman tayo may babalik sa Diyos na hindi nagmula sa Kanya. Ang kaya lamang natin ibalik sa Diyos ay walang iba kundi yung pag-ibig na inasik na sa atin at pag-ibig na lumago sa ating buhay upang tayo ay magkaroon at makapagbigay karangalan sa Kanya. At ito ay sapat na para sa Kanya.
Hindi siya humingi sa atin ng mga material na bagay para natin alam. Yung pag-ibig na kaya natin ialay sa kapwa at sa Diyos ay sa Kanya upang magbigay natin ng karangalan ang Diyos. Mga kapatid, ano ba ang kayang gawin ng pag-ibig sa buhay ng isang tao? Marami kasi sa atin sumuko ng magmahal. Ayoko ng magmahal, palagi na lang ako nasasaktan. Di ba? Ayoko ng magmahal kasi palaging nasasaktan. Yung iba naman, naghahanap ka lang ng pag-ibig. Ha? Yung iba naman, nahanap niya yung kanilang pag-ibig. At may iba, sumuko na sa pag-ibig. Pero yung iba, nasa kanilang pag-ibig, ikaw pa. Kaya, pero marami sa atin, sumuko na sa pag-ibig. Bakit? Ayoko naman palagi sinasaktan, palagi akong iniiwan, palagi akong pinaluluha ng pag-ibig na yan. Mga kapatid, isang katunayan, kailanman hindi tayo kaya saktan ng pag-ibig. Kailanman hindi tayo kaya paluhain ng pag-ibig. Lalo tigit yung pag-ibig ng Diyos. Sa gitna ng kapighatian, sino nagbibigay sa atin ng kaluwagan? Yung pag-ibig. Sa gitna ng kalungkutan, sino nagpapanatuli ng ating kaligayahan? Yung pag-ibig pa rin. Sa gitna ng pag-uusig, sino nagbibigay sa atin ng kagandahan ng kalooban? Yung pag-ibig pa rin. Lalo tigit ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin kung paano yung pag-ibig ng Diyos na nanakan sa puso ng mga alagad at siyang nagpatibay, nagpatatag ng kalooban ng mga nananampalataya kay Kristo sa gitna ng kanilang pag-uusig. Sa pamagitan ni Pedro ay ni Pablo at ni Bernabe, pinalakas nila yung loob ng mga nananalig kay Kristo sa gitna ng kanilang pag-uusig. Mga kapatid, ito ang kanyang gawin ng pag-ibig ng Diyos na sumasa atin. Si Pablo at si Bernabe ay naging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos, ito yung kanilang ginamit upang magbigay kalakasan sa mga pinanghihinaan ng loob, sa mga pinag-uusig. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng inspirasyon sa buhay ng mga nananampalataya. Kaya mga kapatid, napaka-makapangyarihan ng pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig, kaya nito tayong panibaguhin. Kaya tayo nitong bigyan ng bagong pag-asa, bigyan ng bagong lakas, bigyan ng pagbabago sa buhay. Tandaan po natin, tayong lahat ay nabubuhay ng dahil sa pag-ibig. Kaninong pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Balikan natin yung paglilikha ng Diyos. Ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay nag-uumapaw sa pag-ibigan. At dahil sila ay nag-uumapaw sa pag-ibigan, nais nilang ibahagi yung pag-ibig na ito. Kaya sabi nila sa isa't isa, likhain natin ang sanlibutan. Yung likha ng Diyos ang sanlibutan, ito ay bunga ng kanilang pagmamahalan. At pagkatas, likhain ang sanlibutan, sabi naman, likhain natin ngayon ang tao. Tayong lahat ay likha ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. At papuri pa tayong nilikha ng Diyos dahil sa pag-ibig na pinamalas ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayong lahat ay muling nilikha ng Diyos. Napakita natin sa ating karawang pagbasa, si Juan ay may pamitangin. Medyo nakita ang bagong langit at bagong lupa. At ang bagong lungsod ng Jerusalem ay bumababa mula sa langit. Pagpapakita na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, na alam naman natin sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas niya ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At itong pag-ibig na ito ang siyang nagbibigay panibago sa bawat isa sa atin. Bagong langit at bagong lupa, bagong lungsod ng Jerusalem. At sino itong bagong lungsod ng Jerusalem na tinutukoy sa pagkain? Ni Juan, wala iba kundi tayo na kanyang mga bayan na nananampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, tayo ay pinaninibago ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tayo ay binabago ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sana po, yakapin natin yung pagbabagong idinuludod sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Paano mo mararamdaman na ikaw ay kabahagi sa bagong lungsod, sa bagong bayan ng Panginoon? Katulad ng sinabi
sa ating ikalawang pagbasa, kapiling na nila ang Diyos. Kapag nararamdaman mo sa buhay mo na ikaw ay malapit sa Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, isang paliwatik yan na ikaw ay kapiling, ikaw ay kabahagi ng bagong bayan ng Diyos. Kapag nakikilala mo ang Diyos bilang Diyos mo, Diyos na papawi ng iyong buhay, Diyos na magdudulot ng bagong buhay, Diyos na pupunas ng iyong luha, ikaw ay kabahagi ng bagong Diyos. Ikaw ay binago ng Diyos. Mga kapatid, para mayakap natin yung pagbabagong dulot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa ating Ebanghelyo, tinuturuan po tayo ng Diyos na magmahal. Marunong ba tayong magmahal? Mga kapatid, kung minsan, parang hindi tayo marunong magmahal. Yung pag-ibig natin bilang tao ay ibang-iba sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi yung pag-ibig natin bilang tao, madalas kapag tayo nagmamahal, may kondisyon. Diba? Mahal kita dahil maganda ka. Dahil ka, may kondisyon. Mahal kita kasi pobre ka. Mahal kita dahil may pera ka. Mahal kita kasi mahal mo rin ako. Kuminsan kapag tayo nagmahal, may limitasyon. Mahal kita hanggang dito na lang. No? Kasi masyado na akong nasasaktan. Hindi na kita kaya pang mahal mo rin. Hindi po ba? May limitasyon yung pag-ibig ng tao. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magmahal. Sabi ng ating Panginoon Kristo, binibigyan ko kayo ng bagong utos, mag-ibigan kayo. Paano daw tayo mag-iibigan? Sabi niya, kung paano iniibig ko kayo, dapat, no? Ganun din ito bagay. Ganun din ibigay ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. Ang pag-ibig ni Kristo ang batayan ng ating pag-ibig sa isa't isa. Paano ba nagmahal ang ating Panginoon sa Kristo? Sa pamamagitan ng pag-aanay ng kanyang buhay. Ang batayan ng pag-ibig natin sa buhay natin ay si Kristo. Kung paano si Kristo nag-alay ng kanyang buhay, dapat ganun din po tayo. Handa tayong mag-alay ng buhay. Hindi lang para sa mga tao kaya natin ibigin, kundi lalagay sa mga tao hirap din tayo ibigin. Sapagkat si Kristo, hindi niya lang minahal yung mga tao nagmamahal din sa kanyang pabalik. Kundi minahal niya yung mga makasalanan. Di po ba? Minahal ni Kristo yung mga makasalanan, mga tax collectors, mga prostitutes. Di ba? Kung paano si Kristo nagmahal, ganun din tayo pagmahal. Walang pinipili, walang limitasyon, walang kondisyon, kundi purong pagmamahal, katulad ng pagmamahal ni Kristo. Bakit ba tayo binigyan ni Kristo ng atas sa pag-ibig? Simple lang, kasi nais ni Kristo na tayo ay makilala bilang kanyang mga alagad. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa isa't isa, makikilala na tayo ay alagad ni Kristo. Di po ba? Ipakilala mo na ikaw ay alagad ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa isa't isa. At ang alagad ni Kristo ay tinatawag na mga Kristiyano. Diba? At kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga nila, Christianity is a religion of love. Kung ang simbahang kinabibilangan mo, tinuturuan kang kamuhian, yung ibang mananampalataya, umalis ka na sa simbahan mo. Kasi hindi yan yung Kristiyano simbahan. Ang itinuturo sa iyo ay pagkamuhi. Di po ba? Maraming ganyan ngayon. Tinatawag nilang Kristiyano sila sa kanilang pananampalataya, pero pinamumuhian nila yung ibang Kristiyano. Itinuturo nila sa kanilang membro na kamuhian yung ibang Kristiyano. Tapos sasabihin nila, Kristiyano sila. Hindi yan ang atas ng Panginoon. Di po ba? Ang atas ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Sapagkat sa pag-ibig na ito, kayo ay nakikilala bilang mga alagad ko. Di ba? Sasabihin mo ngayon sa sarili mo, Father, Kristiyano ako, pero ang dami mong kaaway. Di ba? Sasabihin mo, Kristiyano ka, pero ang dami mong galit sa iyong puso. Kristiyano ba yun? Hindi. Di ba? Hindi yung mga Kristiyano kasi ang tunay ng Kristiyano, ang nilalaman ng kanyang puso ay pag-ibig ng
Kaya nga mga kapatid, no? Ipahayag natin ang ating pagiging alagad ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagtubig. At ang kabahagi, no, ng bagong lipunan, ng bagong Jerusalem ay ang mga taong nagmamahal sa isa't isa sapagkat sila ay mga alagad ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga Makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ibig. Nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa mga nabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos ay pag-ibig at inatasan tayo ni Jesus ay bahagi ang pag-ibig nito sa isa't isa. Buong tiwala tayo lumapit sa Ama upang muli sa buhay natin ang kanyang pagmamahal. Manalangin tayo ng ating tutuan, Ama naming mapagmahal, tingin mo kanya. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami. Sa buhay nawa ng bawat kasapit ng banal na simbahan, ang atas ng Panginoon na magmahalan at makita nawa ng mundo ang tunay na mukha ng pag-ibig sa pamumuhay ng bawat Kristiyano. Manalangin tayo. Lumuban nawa ng Espiritu Santo ang mga bagong halal na pinuno ng pamahalaan upang maging mga daluyan sila ng pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Maging mga alagad nawa ng pag-ibig at katalungan ang kabataan. Lumikha nawa sila ng kultura ng pagmamahalan at pagkakaisa, magagapit sa kultura ng galit at kamatayan. Manalangin tayo. Ingatan at pagpalain nawa ng Panginoon ang mga naglilingkod sa larangan ng kalusugan at pag-aaruga at magiging tagapagpatotoo sila ng pag-ibig ng Ama sa kanilang mga inaalagaan. Manalangin tayo. Mas pagtuunan nawa ng pansin ng mga mamamahayag ang mga balitang nagpapakita ng kabutihan at pag-ibig at maging kasangkapan sila sa pagkakaisa ng bayan. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni Ray and Rowella Ignacio, Clarice Ann and Marjorie Ignacio, Janet Alvis and family, John Louis Cueto. Manalangin tayo. At para sa matagumpay na bar examination ni Bonifacio Chavez Jr., manalangin tayo. Para sa mabilisang paggaling ni Jimmy Radine, manalangin tayo. Para sa kaluluwa ni Maria Belen at Victoria Belen, Bonifacio Chavez Sr., Robinson at Filipa Balasares, Elda Arcone, Brian O'Neill, Estrella Arboladora, Sonia Baquiler, Lori Anselda, Raul Roa, Ciclicio Roa Jr., Candelaria Sabuero, Antonina Roa, manalangin tayo. At para sa first death anniversary ni Julio R. Gallardo Jr., manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, italangin natin sa Panginoon ang ating mga sariling kaibigan. Ama, turuan mo kami umibig tulad ng pag-ibig ng anak mo, nagpakumbaba at naglingkod sa kapwa. Hindi namin ito sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ating i-alay natin mga hanggang sa lamang ng Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng dalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganun. Ama namin galikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na nagmumukod kami at walang kapantay. Ipagkaloob ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya'y umilay sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa nanyang puso at puso. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon at Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagpili mo ang pagkakain ng Mesiyas, ang maamang lupa at tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, isang katatuang nanihasa sa pagkasalawahan. Ang ganun ng tao ay ganap na itinangko upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papulit sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nag-uulit sa iyo at Magsilod. ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Bago niya pinag-ibig ang pusang loob na magbinulo, tinawagan niya ang sinabi. Pinasalamatan niya, pinagatitas niya iyon, iniwag sa kanyang mga alagad at sinabi, ang dating ng lahat ito at amin, ito ang aking katawan, na ihahando para sa iyo. Ngayon din naman ang matapos sa mapuno, hinawakan niya ang talis. Nulitan niya ang pinasalamatan. Inabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang dating ng lahat ito at tumulong,
Ito ang kalis ng ating ito ng bago at walang hanggang lahat. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng Panginoong Pagkakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya piniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang anis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami hindi minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Ito ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganat sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Banang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may pag-asang sigay mo rin mabubuhay. Sigay mo rin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagkakatin kami lahat na makasalan sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ng Anak Diyos, si San Jose na kanyang kadayak na puso. Kaysa ng mga apostol, si San Santiago at ang lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalbutulog sa iyo, may pagbilang namin ng pagpupuri sa ikararaman sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan sa puri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa pagumiti ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag ko natin ng lakas ko.
Hingin namin pamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas natin si Yesu Cristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumainyo. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ikaw ang kordero ng Diyos. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanila. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Ako ang puno ng ubas, kayo'y aking sanang lahat. Ang manatiling matapat, magbubunga ng marapat. Alleluia sa Mesiyas.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sumbayanan na may pinapakilapang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasilong ng mga hakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga naglilingkod sa atin sa panalangin ito. Sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyo at lalo bigay sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At Piliin. Magsiyo po kayo habang itinatawad ang pagbabaskas. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo ng katuparan, ang inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makampanawan nila ang iyong katugunan sa iyong binunsod na ibang langit at ang tinanggap na sagot o ay utang na loob na mga panahon sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangiting Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, may pinagtagay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.